So what's up guys, welcome back po dito sa YouTube channel natin, Randales TV. So yun po, first CVT po ng Honda Beat po natin. So yung Honda Beat po natin ay 1 year and 2 months. So ang takbo po niya ay magti-10K na. So yan po yung first CVT. Kasi hindi ko po masyadong nagamit yung Honda Beat po natin. Si Mrs. po yung nagagamit. So medyo meron siyang dragging. So kaya ipapa-CVT po natin. Titingnan din natin yung mga papalitan. Titingnan din natin kung kailangan bang palitan yung bula-bula. Siguro papalitan na kasi sobrang tagal na. Tapos yung clutch slider niya. Yung tatlo ata yun sa clutch slider niya. So yan po, silipin po natin yung sa loob. Medyo meron na siyang dragging. So ayan, kailangan na po talaga siya i-CVT. So ayan, titingnan din natin yung belt niya kung meron ba siyang mga gitak-gitak. So ayan po yung clutch lining po natin, medyo makapal pa. Yung belt po natin, titingnan din natin. So ayan, po yung 6 na bula-bula. So ayan po, 6. So papakita po natin sa inyo kung bakit kailangan na siyang papalitan. Unang-una po, hindi na po round yung bula-bula po natin. So ayan, pero meron na siyang parang damage. So ayan po, kaya po siya nagda-dragging. So ipapalit po natin ay pitch bike po yung brand. Tsaka yung belt po natin ay makapal pa. Wala pa naman po siyang gitak-gitak. Hindi pa siya na-damage. So yung clutch lining naman po natin ay makapal pa. So goods. So ayan. Ayan po yung ipapalit po natin, pitch bike. Ayan po. At saka syempre yung pang spray po natin, degreaser. Yung pang CVT po talaga. CVT cleaner. So ayan po. So ang gagamitin po natin na panghugas po talaga dun sa yung yan. Gagamitan po natin ng gasolina. So isprayan po muna natin yung degreaser, gagamit po natin dyan sa loob. Saka pwede din yung degreaser sa yan, para matanggal po yung parang yung mga stain. Ayan po, medyo sobrang dumi na. So titingnan din natin yung ating air cleaner. Siguro kailangan na siyang palitan kasi po yung air cleaner po ng mga scooter, disposable po yan. Ayan po, siguro mga 1 taon lang siguro yung gamit. Hindi ko pa talaga kabisado itong maintenance ng Honda Beat. So ayan po, makapal pa po yung clutch lining po natin. So ayan, makapal pa, ayos pa, all goods. So lilinisan na po natin ng gasolina. So ayan po, makikita po natin sobra po talagang dumi niya. So yan, sobrang black na po talaga yung ano po niya. Yan. So biruan nyo po, 1 taon at saka 2 buwan. Hindi, first pa po yung naka-CVT. So ayan po yung itsura po niya. Ayan, yan po yung sa clutch lining po natin. Yung 3 sa clutch lining po yan. Yung sa kabila naman, yung sa kabila yung sa belt.
linisan din po natin. Sobrang dumi po talaga. So ito po yung sa clutch slider po niya. So ayan, papalitan din po natin. Ayan po yung tatlo sa clutch slider po niya. So pag nasabi po natin papalitan, so gaya po ng bula-bula po natin. So ayan, yan po yung itsura pag kailangan ng palitan. So ayan po yung brand niya yung ginamit natin, Pitts Bike po. Pitts Bike, pang beat po talaga, pang Honda Beat. So ayan po, linisan po natin po yung takip niya. So ayan, bubuhin na po natin uli. Ayan po yung inuna po natin, yung clutch lining. Ayan po. Tsaka yung tatlong spring po niya. So ayan. So, tapos yung tatlong maliliit. So ayan po, yung parang lock po niya. Ayan. Yan po yung lock po ng clutch lining po natin. Ayan po. So ayan po, binula po na rin natin yung sa paglalagyan po ng belt. Yung nilagay po natin yung pong silbing lock po niya. Tsaka wag natin kalimutang maglagay po ng grasa. So kailangan po talaga siyang i-open po natin po yung lahat para mabago po yung grasa. Gaya po niyan. Ugaliin po natin ibago po yung grasa pag nag-CCVT po tayo. Para maganda yung takbo ng motor po natin. Yan, pati po yan sa sa ayan po, ang tawag dyan. Kailangan po natin siyang lagyan ng grasa para maganda yung pag-ikot niya, smooth lang. So ayan po, bubuhin na po natin. So ang paglagay po niyan, kailangan po talaga anuhan po natin ng paa para malagay po natin yung lock, kasi kailangan po ng persa. Ayan po, tsaka yung lock, ayan, nut po pala, nut na 32 po ata. Gamitan po natin ng socket. So yun po, dito naman po tayo sa clutch slider po natin. So ayan po yung pinalit na po natin sa luma. So papakita po natin sa inyo kung bakit natin pinalitan. So ayan, yan, maluwag na po talaga siya. Tapos yung bago, ayan po, ayan. So kailangan po natin siyang palitan. Kaya po nagda-dragging yung motor po natin. All goods po. Kakabita po natin uli. All goods. Tapos ayan, meron po siyang mga washer. Ayan po, meron po talaga siyang washer. So bago po natin ibalik po yung parang takip niya, titest po natin kung maganda pa po yung pagka po, kung wala bang kulang, kung wala bang dragging, tsaka yung sa belt po niya. Titest po natin bago po natin siyang ilagay po yung takip. So ayan, all goods. Tapos meron siyang nut, meron ding washer, tsaka nut na 19 po ata, 19mm. So maganda po talaga pag meron siyang impact wrench. Yung maganda po talaga po yung may impact wrench, 19mm or 22. Yung socket na gamit, 22 or 19mm. So, maganda po talaga pag merong impact wrench, may impact.
So mas madali po yung paggawa. So i-test po natin bago po natin ibalik yung takip niya. So ayan. Okay, all goods. So yung sa air cleaner naman po, papalitan na po natin siya kasi sobrang tagal na po hindi siya napalitan. So yung sa air cleaner po ay disposable lang. So ayan po yung itsura ng air cleaner natin. So kailangan na siyang palitan ng bago. So yun po guys, basic tutorial lang po ng pagsisibiti tsaka yung mga kailangang palitan. So ayan po. So marami po salamat at saka don't forget to subscribe at saka po pakiclick yung notification bell natin para sa karagdagang videos. Marami pong salamat and God bless. Usa.